We have a pickpocket government, Marlon. Aside Pickpocket government. Aside from alam the mo, fact, pagka, di ba pagka pickpocket, parang small time yun, pickpocket lang yun. Parang di, parang maleta to. And speaking of maleta, Oy, ingat. Ingat. Ito ha, baka papahabol ko ha. Meron, controversial. Oo. Wag muna. Maleta. Dala-dala, lagi nandun sa Okada. Mali ang pera. Tapos, nag-aabang din yung kapatid. Mamaya na. Sa susunod, itatapik natin yan. At hindi to pera ng Pogo. Pera sa custom. Maleta. Isipin nyo, ang 1,000 inalaman sa maleta. Hindi, ibalikan natin bago tayo mag-close sa pickpocket. Sinasabi mo kasi ang pickpocket ay maliliit na halaga. Marlon, dahil ang contribution ko sa PhilHealth ay maliit na halaga ng percentage ng kabuuang sweldo ko na inilalaan ko para sa sarili ko pag ako ay nangailangan. Yung tax mo, yung kaya sa pagkain ito, mga sa PhilHealth tayo, kasi yun yung issue natin. Sinabi kong pickpocket government is because hindi nga pera ng gobyerno yan, hindi yan subsidized ng government. Contribution ko yan. Kung ang pera ko 500 pesos, pikit mata kong ibinibigay ang 100, Marlon, at matitira at pagtitipirin ko ang sarili ko sa 400 para meron ako para sa sarili ko. Pero binulsa ninyo at hindi ninyo inilaan para sa healthcare na kailangan ng maraming mamamayang Pilipino. Nakakalungkot. Ako nagawang biro ko lang pero affected ako. Pag nakakainis. Pag nanakaw ang naiupo natin, Marlon. Sad to say. Ito, Marlon, ang hindi natin narinig sa kanyang SONA speech. Kung ilan na ang... Ang dami marami tayong hindi narinig. Pero hati-hati natin para makapag-transition tayo sa next topic natin. Ay ang mga napatutuong pledges as a result of his travel. Nasaan na rin yung coming na... Meron akong note, yun yung hinahanap ko na karami. Nasaan na yung mga pledges na pumasok sa 24 plus mong travels. Speaking of travel, Marlon, kahapon natakil natin yan. Meron tayong traveling Chief of Staff ng AFP, na jet setter, na nakakapag-demoralize ngayon ng damdamin ng ating mga kasundaluhan. So, bukod dyan sa, yung hinaing ba nila na you can, allegedly, Chief of Staff Browner is a traveling Chief of Staff. Sa Tagalog, nakwacherong Chief of Staff. Then Romy Browner, sir, kung nakikinig ka po, namamonitor to, bukas po ang third floor studio para magbigay ng panic, komento, suggestion, reaction, at tugon. Oo. Kasi, siguro bago pa sa third floor studio, boss, kausapin nyo na po ng harap-harap ang mga tao mismong nandyan sa loob ng inyong ahensya na siyang nagre-reklamo patungkol dyan sa nakikita nilang aksyon mo. Kasi pati yung wife mo, sir, na si Ma'am Melody, nadadamay kasi karay-karay mo raw sa mga foreign trips mo. So, gano'n po matuturo ito? Uy, okay. Di ba sinasabi ko sa iyo, Marlon, okay yung karay-karay ko yung asawa ko kung galing sa bulsa ko, di ba? Pero yung karay-karay daw dito ni Mrs., yung housewife, ay yung wife club ng mga favorite yung mga favorite club, no? Favorite staff. Yan yung naging issue nila, Marlon, dahil sinisilip na ng ating mga kasundaluhan yung ganyang gawa mo dahil naman kasi hindi mo ginagawa ang para daw sa kanila. Kagaya na lang, Marlon, ng centralized recruitment pala na ginagawa sa mga kasundaluhan. Maraming may ayaw nun. Kasi unang-una, Pam, kung nasa probinsya ka, so dapat kanya-kanyang unit ang recruitment eh. Kasi naman, problema, ang requirement mo, alam mo, within your unit. Tama. Ba't mo isa-centralize? Ang nasa isip tuloy ngayon ng ilang mga dismayadong military officials ay gusto nila centralize din yung pondo. O saan? Siyempre, pagka-centralize yung pondo, prone or vulnerable ka na may magkaroon ng kupitan, sana hindi, sana mali. So when we say kasi centralize ang recruitment, ito ay ginagawa currently di umano sa HPA or Headquarters Philippine Army. So kasi ang hiring ko ngayon dito lahat nagaganap dahil gusto ko sa kaganapang ito dito rin lahat ng pondo, di ba? O paano nga naman yung iba-ibang mga department ba tawag, unit, Marlon, na halimbawa, basta na lang ako nagsampa ng kung sino, tapos bibigyan ko ng ganitong ranggo, paano yung dapat na nakapila doon sa kabilang unit na scheduled na for promotion? Correct. Bakit ho? Pero sa ating mga kasundaluhan, also the question is, bakit niyo po hinahayaan? Ayun nga. Hindi, ito pa, binanggit ko yung promotion, Pam. May mga dismayado ngayong military officials, kasi nawawala na yung dapat by the merit yung promotion. Ang nangyayari daw ngayon, di umano, ay bata-bata system sa buong Armed Forces of the Philippines at ang pinapaguran lamang ay yung mga malalapit na kaibigan o kakilala ni AFP Chief of Staff Romy Browner.
Sir, muli disclaimer po, o hindi disclaimer, nililinaw po namin, nagtatanong kami at anytime po pwede kayo magbigay ng inyong comment. Ayun. Wow. Tapos alam mo Pam, hindi ko sorry sa mga class 94, medyo yung iba, nagtatampo yung mga nasa PMA class 91, 92, 93. Ring sa PMA class 89 si Romy Browner. 89? Pero class 89. I'm not sure makatao matatag-class ba ito ng PMA. So dapat Pam, sa promotion kasi Pam. Sorry, kung 89 makatao? I'm not sure. May makatao Ano kasi yun, class. makatao, matatag? May bawat class kasi may mga may adjective Kasi makabiyahe. Mali ka, Hindi naman. makabiyahe. Maramos. Baka masakta naman kami yung klase. Kasi hindi, siya lang. President siya na makalapatya. Oo, hindi si Pamela. Siya lang po yun. Anyway, Joke lang. yun po. Para po sa kalaman ni General Browner, saka sa mga third floor dragons sa rin natin, mga kababayan natin, na marami ang dismayadong military officials, higit lalo yung nag-aantay ng yung ladder, yung hagdan ng yung baitang ng promotion, yung hagdanan para sa promotion. Kasi silang mga nasa class 91, 92, 93, nalalagpasan daw na class 94. And Kung di niya bata yung mga mas bata ko yung batch yun niya. yung mabigat dahil sa ganitong sistema na sana hindi totoo na nangyayari at kung totoo man na sana mai-correct at maitama ni General Browner na lumalaki ang bilang ng mga nagdidismayang military officials, Pam. Kaya alam mo Marlon, naglalabas sila ng sentimento ngayon na sinasabi nila na ang pamumuno ng isang CS Romeo Browner ay unfair and biased. Kasi, di ba, may kinikilingan eh. Pam, tingnan mo kung ako, class 90 ako, class 91. I'm sure may mga naiwan pa class 90. Kasi class 89 si General Browner Class 90 ako, class 91 na lang. So nakaabang ako ngayon. Dapat. It's my turn na dapat, di ba? Nakakyo ka. Oo. Tapos bigla kang ma-overlap ng lower class mo, na class Oo. 94. Kaya Medyo insulto yun. Insulto yun hindi sa mga medyo may insulto rango. talaga. Sa mga may rango na nakakadismaya yun at hindi maganda at nanganganib dito yung pambansang seguridad. Higit lalo kung sa mismong hanay ng kasundaluhan ay nagkakaroon na ng disgusto tungkol sa pamamahala, hindi lamang kay General Browner, higit lalo sa pamamahala ni Defense Secretary Gibo Teodoro, at lalo ngayon na may naglalabas ang pulburon video, tapos sasabihin, dinidestabilize natin. Hindi po. Sa mismong liderato ng AFP ngayon ay nagkakaroon ng sarili niyong destabilisasyon dahil sa mga reklamong ganito na di umano'y palakasan system. Dahil lang sa inyong intensyon na ma-centralize ang budget sa isang section Correct. o sa isang unit, di ba? Correct. Hindi ninyo iniintindi ngayon kung ang isang naglilingkod na kasundaluhan ay meron pang gana na magsilbi sa bayan, pero dinidemoralize na ninyo. Correct. Kahapon, sino-sino yun, Sino-sino yung mga floating officials, We can diba? proudly, Ilang major general, Yes. We have to remember, Ayan, floating, mga floating status. Oo. Real Admiral Alberto Carlos. Hello, sir. Major General Leonel Nicolas. Major General Antonio Navarrete, Marlon, na magbabalik naman sa kanyang pwesto sa August, di umano, ha? Major General Edgar Cardinosa. Oo. Meron tayong Brigadier General Amado de la Paz. Oo. Meron tayong Brigadier General Juvencio Gonzales. Meron tayong, kaibigan natin, Brigadier General Kit Teofilo. Inaalo ko na nga. Boss. Dead kid. Kung wala ka pa pong clearance, sa barangay namin, pwede yung barangay clearance. Joke lang, General Teofilo. Maraming alam tong si General Kit Teofilo, Marlon. Oo, yan yung, Ako, siya ang isap chip nung nangyari yung Kapag- extraction. di ba, Diba? si ano naman, Marlon, speaking of extraction, si Colonel Ferdinand Ferdinand Marcelino. Marcelino. Siya yung team leader sa extraction. Ito ngayon ay Provost Marshal, O, Provost Marlon. Marshal, oo. Oo. Dahil hindi pa naman siya due for retirement. Di pa? Si General Kit Teofilo, boss, kapag gusto mo Retire nang magdikta ng magkwento sa sambayan ng Pilipino, sana po mapaunlakan ninyo na una or pangalawa or isa kami na mapili ninyong channel na mapagkwentuhan. Oh. Tutulungan namin kayo ngayon. I-challenge natin si General Browner, Marlon, na ilabas ang clearance ng mama. Oh, Jen, nagsilbi sa bayan at decorated official po si General Kit. Bakit iniitik nyo ang clearance ng mama? Boss, kay CS Browner, no? Para i-challenge ka namin na pasinungalingan ang hinaing ng membro mo sa loob na ikaw ay isang traveling chief of staff. Ikaw ay bit-bit, may mga junket na bit-bit ang asawa at asawa ng mga asawa ng asawa ng mga staff mo. Sana hindi totoo. Sana hindi totoo, na meron kang favoritism dyan, at ikaw nakikinokompromiso mo ang meritocracy na tinatawag dyan sa loob. Kung kayo po ay fair, atas na tao na naglilingkod sa bansa, i-release po ninyo ang nararapat i-release na mga clearances at bayaran ang mga retirement benefits ng ating mga kasundaluhan. Na yan po si Brigadier General Kit Teofilo. Kausapin ninyo. Kapwa nyo official, Kabaro ninyo. clearance na lang. Kabaro ninyo.
Diba? Tapos, ilang major general yan, We have ilang eight. brigadier generals, diba? Hmm. O 8 siyam, pinapasweldo sila, tapos hindi nyo ginagamit yung mga galing, tapang at talino nila, na bago naman nila nakamit yung kanilang mga rango, ay dahil sa kanilang hirap at pagod at pagmamahal sa bayan. Nasasayang daming pera ng pamahalaan, pera ng taong bayan, ang nasasayang. Pinapasweldo sila na hindi nyo binibigyan ng tamang trabaho. Tapos, ang nilalagay nyo sa pwesto ay yung mga hindi pa karapat-dapat. Karamihan nga mga May ilaw pa eh. Ilaw meron pa nagkwento na karamihan sa mga na-promote ngayon ay mga walang combat experience. Oh my God! Paano may sasabak yan? Di mo naman tumakbo yan papalayo. Alam mo pa, sa AFP, sa kasundaluhan, ano yung resume nila, yung tikas nila yun, pag may combat experience sila, Wala nga. ito, bypass. No, pati ba naman dyan, may red tape, wag naman. O yan bang mga nakukuha yan na walang combat experience, Marlon, kapag nagkasubukan tayo sa gera, yan ba ang unang ihaharap nila? Baka ang unang patawag nila yung mga retired. Saka masakit sa mga opisyal na may combat experience na nilalagpasan ng promotion, nilalagpasan ng magandang assignment designation. Kasi sila itong naghirap halos binuwis nila, literal na binubuwis nila yung buhay nila sa kanilang serbisyo. Tapos biglang-bigla malalagpasan dahil kasma lang kay ganito, malakas lang kay ganon. Anong kasma? Kasma lang. Kasi malakas. Bago yun bago sa akin. Hindi, Marlon, ako i-challenge ko si General, Chief of Staff Browner, Marlon. Sir, challenge na kita. Wala ka naman kailangan patunayan sa amin. Yep. Ang sa amin lang din naman is, meron kang kailangan patunayan para sa sarili mo, sa mga anak mo, sa pamilya mo, kung ano ang kalidad ng iyong serbisyong ginawa para sa bansa. At para po makitang mataas naman ang kalidad na contribution mo sa bansang nililingkuran mo, dapat patas ka rin sa taong nagsilbi na kagaya mo. Isa dito si General Kit Teofilo. Ininis niyo po ang clearance, bayaran po ninyo ang retirement benefits niya. Ayun po, siguro po baka hindi niyo na ko maririnig ang pangalan ninyo na masambit namin sa ganitong sitwasyon na inuudyok kayong magpakatao, magpakamaisog, magpakasundalo. at magpaka-Pilipino. Yun, Diba? patas na Pilipino. Dahil alam niyo boss, si BBM, meron pong 4 na taon na lang napapaglilingkod. Yung 4 na taon na yan, pag alis niya, tao ka pa rin, tatay ka pa rin, asawa ka pa rin, kapatid ka, anak ka, kuya ka, kaibigan ka, at higit sa lahat, Pilipino ka pa rin. Yun lang naman, makatao ka, maging patas ka. Yun lang. Ibigay mo ang nararapat sa mga tao mo. Hindi yung ganyan na within your agency nagkakagulo kayo, tapos ini-impose ninyo na igalang ka. Ini-earn po yan. Minsan tuloy, hindi mo maiwasan na mapag-usapan ng mga military officials na kaya binibiti nilang i-release ang clearance ni General Kit Teofilo kasi ino-hostage daw nila dahil baka raw magsalita ito patungkol doon sa Turkey extraction issue. Siya nga ang dapat mas may malakas na loob na mag-whistle blow dahil Tama. nasa labas na siya. Dapat nga inaalagaan nyo. Dapat hinaalagaan ninyo. Alam niyo, sino ho bang mapapamak dito? Oh. Hindi ho ba ang unang ginang natin? Kapag napahamak ang unang ginang natin, sa kahihiyan na yan, Marlon, ito ay another kahihiyan sa bansang Pilipinas. Una na nating naramdamang mahiya kahapon, Marlon, nung napanood natin yung hindi magandang act na ginagawa ng ating presidente, na napatunayan ng isang deepware application na hindi siya fake. Yep. Tapos, paano kung napatunayan at nagpursige ang kasong isinasampa ngayon ng mga human rights group sa UN, United Nations, Marlon, dahil sa pagkaka-involve ng ating unang ginang sa di umano'y isang extraction activity sa Turkey. Another kahihiyan. Kung siya rin ho naman ang pinoprotektahan ninyo, protektahan nyo na rin po kung sino ang namuno ng aktibidad or activity na siya ang nag-utos. Kahit Pero wala higit siyang lalo mandato. pa, ang dapat niyo pong protektahan ay ang mamayang Pilipino. Mantra o motto po ng AFP, ang protecting the people, securing the state, di ba? Na hindi yung protektahan nyo lang yung... Ay couple o first family, no, Marlon? Ewan ko po, nakakalungkot lang na may mga ganito. At ngayon lang po ako nakarinig ng isang AFP Chief of Staff na ang dalas ng biyahe. Alam ko 1 year pa lang sa pwesto si Wala pa ngayon. General Browner. July 21 kung tama ako. July 20, 1 year na. 1 year na. Oo nga. Ng Pero wala no? Sana. Leader by example talaga yung Sana, Pangulong sana. Marlon. Kasi tingnan mo kung ginagaya ng mga ano niya. Pag nakwatsero ang presidente, nakwatsero rin ba dapat ang Chief of Staff? Parang mali Eh di, ano ba ang presidente? Sa hanay, sa ano? Commander in Chief. Diba? Sino ang boss ng Chief of Staff? Hindi, ang boss nila, Commander in Chief. Pero yun nga. Yun yung by example. So kung wala yung nagagawa ng Pangulo, wala ding takot na kayang gawin ng mga nasa ilalim niya. Correct. Ako yun lang, magpakatao ho kayo. Kayo po ay magpakamakabayan. Dahil at the end of the day, kayo po ay head ng inyong sariling pamilya na nagpo-provide. Ganun din po itong mga taong
Pin-float ninyo. Correct. Ang gusto kong hindi kasi ako IT, kaya hindi ako expert eh. Kaya sabi ko, ang dami naging expert kahapon. Ang gusto ko yung tinakel ni Boss Jojo de Guzman. Anong software ba to? Online lang siya, web-based application or web-based software na tinatawag natin na, guys, sino ang nakapag-save sa inyo yung video? Tapos punta lang kayo sa page na deepware.ai. Deepware? Yan. .ai. So, artificial intelligence. So, if you go Where there, as in Tupperware. where? Hindi where are you going, hindi where. Tapos ito, dito sa page na yan, Marlon, Ayan, pipindutin nyo, dapat sa press con may nagganyan, bakit pipindutin nyo lang yun. Tapos sasabihin, upload video. I-upload nyo ngayon yung original video. Na may isang mama na nakaberdeng polo, na sumisinghot. At singot na gano'n. Nonongga pa, wow. Langhap sarap. Jollibee. Hindi ka napatingala sa langit. Ganun ba kasarap? Hindi ko alam eh. Hindi mo trip yan nung bata ka? Wala akong pabili yan. Bata ako. Mahal ba yan? Mahal yan. Alam mo, okay pang mga yan. Pang mga alta yan. Well, yun, i-upload nyo lang and then may ilaran kayo doon na, I think, button that will say scan. Tapos, makikita niya yung, meron siyang parang barometer ba tawag doon, na meron siyang not fake, suspicious, and then parang color-coded yun. ang alam ko, green, yellow, red. Okay. Kapag nanatili ka dun sa first barometer lang, original yung ano. Pag umandar ka ng konti, legit siya. Hindi, pag doon sa pula, sa una, sa una, legit siya. Pag nasa gitna, suspicious. So pag yun nasa dulo, nuknukan na yun na AI created. Yung kasing suspicious, it could be a tampering of an original. Na halimbawa, ako ang original, pero ang mukha ko si Madonna, may issue tayo doon. Suspicious ako ngayon. Pero kung halimbawa, video ko lang na ganito, yun ang in-upload mo, ako to, original tayo. So, nung in-upload nila, kasi yung hapon din na yun, Marlon, nag-create na sila ng mga video na mukha naman ni PRRD, mukha ni Baste, mukha ni BP Inday. Nung in-upload yun, automatically, ang barometer gumalaw. Na meron siyang suspicious, kasi from an original file na nabasa na ng system, pinatungan mo ngayon, ay hindi nga nababasa na hindi ito yung original na mukha na nabasa ko. Hindi ito si BBM, parang si ganito na to. So, tinamper, dun tayo ngayon sa suspicious na ngayon. So, ang nabasang fake, were those that they created for PRRD Sara and Mayor Baste. But it remained original yung sa mukha ni BBM. Na lumabas sa sa LA, California, USA. Alam mo pa, suggestion to, bago kayo magpaka-expert, IT expert, lahat ng opisina natin, lalo sa gobyerno, may kanya-kanyang IT department, MIS, IT department. At dahil pag may kanya-kanyang IT department, merong IT expert, di ba? Ito lang sa DILG, calling DILG, calling DND, and AFP na rin po. Sila na nagpunta din kahapon. Hindi, AFP. DND, pati AFP. Disgruntled man kayo kay General Romy. DICT, sama mo. Lalo DICT, mga bossing. Pakibaril nyo kung hindi totoo yung deepware.ai na yun. Sa DILG, DND, AFP, DICT, IT, and PCO, PCO and OP. OP. Meron kayong IT, ipatawag nyo. Subukan nyo po ang deepware.ai. Tapos, saka nyo po gawin yung procedure na yun at insalan nyo ron yung video na lumabas sa LA, California, may Zoom. At pag nakita nyo na created yun, edi, saka uli kayo mag-press con. Tapos, iganyan nyo, katunayan, ito. Yeah. Diba? Yeah, exactly. Kung ayaw nyo naman, pag-drug test nyo na lang ang Pangulo. Yun naman, Marlon, talaga ang sagot dyan. Hindi yung kung kanino-kaninong ngangabel, sa niyaharap mo dyan at sabihin na, hindi ako yun. Ba't hindi ikaw mismo ang humarap sabihin mong, hindi ako yun. Mismo. At magpapadrug test ako. And another challenging question to, let's say, specifically to Secretary Ben Carabalos. If it's fake, why take the time and exert the effort to create a task force to manage the handling ng paglaganap ng pag-share ng video? Mas naka-concentrate kayo para hanapin yung taong nagpakalat yan. Mas dapat pagtuunan yung pansin kung gaano katotoo. Ayan yung isang upload. Thank you to Sir Jojo for introducing us to this software. Maraming salamat. Kaya boto ako sa'yo, Boss Jojo. Boto ako sa'yo, aray ko. Crossing shoulder. Sabi ko lang ba boto ba saan? Alam mo, Marlon. Iba di TV. Aray ko. Yung ending ng video ni Jojo, matatawa ka. Matatawa ka. Kasi sabi niyang ganyan. Talo na naman kayo. Para may laban lang. Kulit nga sa inyo. Talo na naman kayo. Yun ang ending niya, tapos sabay end na ng video. Shoutout pala kay Kuya PH. Kuya PH. Shoutout po. Kuya o tatay? Kay Lolo PH. Baka
Ano to? Ano? Ay, kukunin kami sa'yo one of these days, ha? See you. Sana hindi mo kami pagdamutan. Oo. Sana mapagbigyan kami sa hiling namin one of these days. Ang lakas ng ulan. Sana Oo sa mga nga, kabayan natin sa Pilipinas, no? Stay dry. Oo, Stay inside your house. Stay dry, pero iwasan din po ang cup dry. Dry cup. At saka don't be wet. Don't be wet. Stay dry. Kasi pagka wet, slippery, wet. Marlon, parang sagwa pag ikaw. Bakit? Oo nga. Tama naman yung ano. Pero sagwa eh. Alam mo, madumi kasi iisip nyo. Hindi, parang- Tama naman, slippery, wet. Pagka, di ba meron yung yellow? Nasa bawah, baby Alala. mama, ito, yung kunin ko. Nakauna na. Kunin ko. Una na. Kasi Yung mga batang naglalaro, baka pag inalis mo yan, doon pa sila pero madiscuss. sila doon nakalagay, slippery, wet. Naalala ko nakaon yung mga fountain. Sabi niya, mga tagos na yung baka. Malaki ba yung payong mo? Sabi na ito, gago. Uy, ang laki ng lalakad. Ang haba ng Okay lalakarin lang mo. pa. Dadaan pa kami, dadaanan pa. Masano nga kanina. Anyway, Baon na ng tayo. pahon yan. Sana may natutunan kayo mga kakete kay Ebon. Dahil kami ay puro agitations. Puro, ayun, dami. Chief Smith. Uncle joke na naman po. At least okay to. Okay joke. Sa lolo ko. Yung email ni Abres, Kakanta Ano ba yun? Pilipino. nasaan ang Maharlika dahil walang physical address siyang isama sa speech niya. May yung Maharlika Investment Fund. Oo nga. Hindi rin niya nasabi yun, Marlon. No? At ang mga, agricultural smugglers, hindi niya rin Wala, di ba? nire-report. And asa na yung bilang ng araw, nagbibilang so lagpas 365 days na to. Yung Salamat, smugglers Ami TV. smugglers and orders. Parang maraming nagpakulay. Hindi natin nabati. Thank you. Alam mo tayo, baka mabaha ako, may stranded ako. Ay, ingat po lahat. Ang taas pa naman sa sasakyan mo ngayon. Sabi ito. Si Marlon ho kasi, ang mga sasakyan niya, puro SUV. At pag nakita mo naman, ang kinigan naman natin, may unlad sa buhay, Hindi naman, no? yung mga sasakyan niya talaga, mga top of the line na SUV Hindi naman. na malalaki, no? Tapos sabi niya ganyan, uy, walang parking. Doon sa kabila ka. Sabi niya, sige, mababasa ako eh. Syempre, umuulan. Ano ba dala mo ngayon? Yung ganito, sabi ko, alam mo Marlon, pag dala mo yan, feeling nahawa ako sa'yo. Bakit? Parang wala kang panggasolina. Ang liit mo kasi nung dala niya ngayon. 2,000. Ganun. Anyway, thank you. Thank you sa lahat po. Ay, sino ba si IM Men? Ayun, Pinapauwi na tayo. Oo, naku. Thank you. Unstable daw ako. Kaya na pauwi na. May droga sa zona. Wala pa rin, no? Nga, no? Actually, may narinig ako sa droga sa drugs. May sinabi, May sinabi, malaki na pa na 71,000 drug bypass na ang nagawa niya. 21,000 sa loob ng 2 taon. Dalawang taon. Isang Tapos, taon. dapat, ang masarap na pakinggan doon, di ba? Ulitin ko, 18 PNP official. May disgruntled sa AFP ha. Eto, may disgruntled. Legit yung ano nila. Pinag-resign nyo sila kahit hindi pa sila guilty at hindi napatunayan, nasangkot sila sa ipinabawal na gamot. Yung panlabing walo na yun, dahil wala kayong malinaw na pahayag, ibig sabihin guilty na sila. Ang sakit sa kanila yun. Na inabot nila ang full colonel. Ang full colonel, isa na lang yung general na yun. Oo. Ang full colonel saka mga general sa pinag-resign nyo, masakit na sa kanila dahil bago nila narating ng ranggong yun, hirap, dugo at pawis. Diba? Tapos, narating yung pag-resign nyo lang dahil pinagbibintangan nyo sangkot sila sa droga nang walang due process. At kung sino man yun, ba't wala kayong pinangalanan kung sino guilty? Ang higit lalong masakit sa mga anak, sa pamilya, sa magulang. Kaya Marlon, Tinitingala ng pamilya nila, tatay ko colonel, tatay ko general. Tapos yung pala, mismong estado, mismong gobyerno, ang nagbibintang sa kanila na sangkot sila sa pinagbabawal na gamot. Ang sakit nun. Kaya Marlon, alam mo, walang amor sa tao yung panawagan ni Secretary Benhur Abalos kahapon when he was saying and telling people na it's so unfair. This is very unfair for the president. In an hour, lalakad tayo sa red carpet para sa zona niya. This should be a happy event. This is very unfair for the president. Hindi ho. Pwede nga nating sabihin deserve niya yan eh. Di ba Marlon? Kasi ang una hong naging unfair sa tao, hindi kami. Hindi kami sa isa't isa. Kayo na gobyerno ay hindi patas at unfair po kayo sa tao. Mas unfair sa taong bayan yung may issue ng pagiging drug user ang presidente ng Pilipinas na hindi niya inaharap o hindi niya tinutugunan yung hamon na magpa-drug test siya live at sa mata ng sambayanan. Mas unfair din mo sa taong bayan yung isasabo sa gera ang mamayang Pilipino. Higit lalo na hindi natin alam kung nasa katino pag-iisip ba ang ating presidente. Higit pang unfair yung 800 billion funds at 90 billion funds sa 80 billion 90 sa PhilHealth na bilyong-bilyong pera ng mamayang Pilipino ang hindi may paliwanag o ginagastos niya lang kung saan-saan o napupunta na lang sa sariling bulsa nyo. We have a pickpocket government, Marlon. Ganda, no? Pickpocket government. Aside from alam the mo, fact, di ba pagka pickpocket, parang small time yun, pickpocket lang yun. Parang hindi, parang maleta to. And speaking of maleta, Oy, ingat, ingat, ingat. Ito baka papahabol ko Meron, controversial. Uy, Oo. wag muna. Wag muna. Wag muna. Maleta.
dala-dala, lagi na doon sa Okada. Mali ang pera. Tapos, nag-aabang din yung kapatid. Mamaya na. Oh, sa susunod, itatapik natin yan. Tatapik natin. At hindi to pera ng Pogo. Pera sa custom. Maleta. Isipin nyo, ang 1,000 ilalabas sa maleta. Oo. Hindi, ibalik lang natin bago tayo mag-close Okay, sa pickpocket. Oh. Sinasabi mo kasi ang pickpocket ay maliliit na halaga. Marlon, dahil ang contribution ko sa PhilHealth ay maliit na halaga ng percentage ng kabuuang sweldo ko na inilalaan ko para sa sarili ko pag ako ay nangailangan. Yung tax mo, yung kaya sa pagkain ito, mga Sa PhilHealth tayo, kasi yun yung issue natin. Okay, Sinabi kong pickpocket government is because pero ganun. hindi nga pera ng gobyerno yan, hindi yan subsidized ng government. Contribution ko yan. Kung ang pera ko 500 pesos, pikit mata kong ibinibigay ang 100, Marlon, at matitira at pagtitipirin ko ang sarili ko sa 400 para meron ako para sa sarili ko. Pero binulsa ninyo at hindi ninyo inilaan para sa healthcare na kailangan ng maraming mamamayang Pilipino. Nakakalungkot. Ako nagawang biro ko lang pero affected ako. Pag nakakainis. Magnanakaw ang naiupo natin, Marlon. Sad to say. Magbabalik po kami sa sana'y mas magandang panahon bukas. Sana lagi na lang tayo may issue ng signal, may issue ng, yan lang third floor. Kung hindi ka inuulan para lumipat ng lamesa. Static. Anyway, magre-relive. Napagtatagyan That makes us very authentic and organic na hindi tayo AI. Hindi tayo AI. Maraming salamat po sa inyo. Hindi po, sa casino, pwede. Public investment, sabi ni Mugin. Hindi po, pero yung dala-dala. Diyos ko, mali. Ito po sa akin yan. Sige na, maraming salamat po sa inyo. Kaibigan pareho sa akin is bagling. Ako si Pao. Tawat ako si Marlon. Narito po tayo sa third floor studio na Mind Your Own Opinion.